Hi guys, welcome back once again. Advice for today is manalig sa Diyos anak. Kasi karamihan sa atin mga tao, iba-iba ating reliyon, di ba? Minsan kasi kung sino pa yung mas malaking bansa, sila pa yung hindi naniniwala sa ating Diyos anak na si Jesus Christ. Bago sa paniniwala nila ay ang ating Diyos anak na si Jesus Christ ay isang Mesiyas, isang prophet lang. Pero nagkakamali sila. Yung kasing kinatradisyonan nila o kinagawian nila sa kanilang reliyon. Ito po yung Muslim. Hindi ko po nilalahat kasi yung ibang Muslim po, kinikilala nila si Jesus Christ. Pero mas marami pa rin yung hindi nila kinikilala si Jesus Christ na anak ng Diyos. So, doon bumabatay lang sila sa kinagawian nila o tradisyon nila na pagkilala sa ating Diyos anak ng si Jesus Christ ay hindi talaga anak ng Diyos Ama. Kinikilala lang nila ito na bilang isang prophet o tiga bigay lang ng mensahe o pahayag na mabubuting salita, nagpapahayag ganun. Pero hindi nila alam na si Jesus Christ ang anak ng ating Diyos Ama na siyang magliligtas sa ating mga Diyos ay sa ating mga taong makasalanan na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Siya po ang magliligtas sa atin once na magbago ka. Once na magbago ka, pero pag hindi ka nagbabago, patuloy ka na sumasanib sa kadiliman at patuloy ka na nanakad sa kapatao mo, gumagawa ka ng masama at sumasamba ka sa kadiliman at hindi mo kinikilalang Diyos anak na si Jesus Christ na anak ng Diyos Ama ay tsak na tsak, mapupunta yung kaluluwa mo sa impyerno. Pero kung ikaw ay isang mabuting tao, ikilalanin mo ang tatlo nating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila pong Diyos na tatlo nating Diyos, ang tatlong Diyos natin na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Mga buhay sila. Huwag po tayong sasamba sa mga gawa ng kamay ng tao, na mga rebulto dyan o mga litrato. Huwag po, manalig tayo, maging faithful tayo, manalig tayo at manampalataya kahit walang larawan dyan, walang rebulto, pero sa isip, sa puso natin nananaig yung nandiyan sa ating puso't katawan natin ang ating Diyos Ama, puso't isipan ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Huwag po tayong sumamba o gumawa ng mga santo-santo para doon tayo manalangin. Bawat po yun, kinakasuklaman po ng Diyos Ama kapag sumasamba tayo sa mga rebulto na gawa ng tao. Huwag po, kahit wala tayong nakikitang rebulto o larawan, sumampalataya tayo sa ating mga nabubuhay na Diyos na may buhay at makapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe. Kasi ang ating Diyos Ama ang siyang creator ng ating mundong ito at sa buong universe. Siya ang gumawa, pati ikaw, taong gumawa, lahat ng may buhay dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe, siya ang gumawa. Wala pa tayo, siya na ang gumawa kasama kanyang anak na si Jesus Christ at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya kilalanin natin yung ating mga Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus Christ, ang ating tagapagligtas at pinakamakapangyarihan sa lahat, at ang Diyos Espiritu Santo. Pag meron kanyang kinikilala, tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo at lalong-lalo na gumagawa ka ng kabutihan para sa kapatao mo at naging priority mo ang ating mga Diyos. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.